actual na pagpunta po ng Vice Presidente dahil nag-file na po sila ng answer. At nandun din po yung mga abogado ng respondent para rin po mag-enter ng appearance in her behalf, katulad po ng sinabi ni Atty. Sison kanina. So, in ordinary trial courts po, ginagawa rin po yung wini-waive po yung pagbabasa ng sakdal. Mahirap din talagang i-prove yan. Yung namang issue po na ang bribery or corruption, nakadepende lang sila sa mga testigo nila eh. But are they really credible? Tignan mo si Madriaga, hindi pa nga nako-cross-examine. Marami na tayo nakitang loopholes. House, if you remember, di ho ba, yung box na iyan, ipinadala sa Senado for safekeeping. Yan po ang pagkakaalala ko. And then, ngayon, gusto nilang maging bahagi ng kanilang mga ebidensya. Pinamamarkahan nga po. Gusto nga buksan eh. Pero sabi nga po nung clerk of court na hindi, wala kaming karapatan dyan. Wala kaming kapangyarihan dyan. So ngayon po, yung box na iyan, gustong gawin pong ebidensya ng prosecution. So dito ho ba, maaring sabihin ma'am na nagkukulang ang prosecution doon sa tamang proseso? Dapat ba isama na lang nila sa lahat, sa kanilang mga testigo, yung BIR Commissioner at yung sumpinang ito, kasama na yung kagaya sa inyo, Justice Tecum, na dalhin yung BIR record nitong si VP Sara at ng kanyang mister. Ganun po dapat ang proseso? Ganun ho, dapat yung proseso, no, na yun yung pinaka-simpleng proseso, no. In the first place, dapat hindi naman ho, kasi dinadala ng BIR yun na wala silang authority. May tanong nga ho yan kung yung pagdala ba niyan ay divulging na ba ho yan. Although hindi binuksan, pero the fact na dinala mo yung return, hindi ba ho parang in a way, dinivulge mo na yung information. Sa bilang ng 2/3 vote to convict. Po. So, totoo hindi sila participate sa deliberate, hindi sila maaaring sumama sa debates dahil nagtatago sila o kaya detinado. So sa pagbutuhan, hindi sila kasama. Ngunit sa pagbilang sa 2/3, kasama sila. Maliwanag O senador pa rin sila. maliwanag. Tapos na ang kwento. Panalo na tayo. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman tayo si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung di ka pa nakasubscribe, subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para laging updated sa ating mga video. Rekta na tayo. Pero syempre bago yan, andyan po yung join button. At sa dulo ng ating video, syempre, kung hindi ka pa nasi-shoutout, damihan nyo po yung pagkomento. Baka mabanggit na ho ang pangalan nyo. At eto na. Sino ba itong nagsasalita na ito at pumapapel? Gusto raw niya, ang sabi niya, dapat daw andyan si VP Sara sa Senado. Kasi sampal daw sa mga senador, kung wala daw sa impeachment, si Vice President. Wow! Bakit ho ang tagapagsalita ng Senate? Iba ho ang termino nila. Parang tila baga nagmamagaling kayo, sasabihin nyo sa media na dapat andyan si VP Sara. Ito ho ang papaliwanag natin sa inyo ha. Discretion ho yan ng Vice President kung lilitaw siya o hindi. Wala ho kayong pakailam at wala kayong karapatan sabihin dapat nandyan siya. Diba? Mamaya-maya ho yung video, may ipapakita ko sa inyo. Sampal ito sa kanya. Wag ho kayong magmamagaling. At mamaya-maya, ilan ho ba talaga ang threshold? Para ipamukha nyo sa taong bayan, bakit daw ho kailangan pa malaman ng taong bayan kung sakaling 21 na lang ho yung mga senator kasi 4 na ho daw yung nakakasuhan, 2 yung nakasuhan at 1 yung nagtatago. Ano ho ba talaga ang tunay at nararapat na threshold? Ipapaliwanag uli yan ni former Justice Ascuña. At dito, nagkamali na naman itong mga dorobo. Dahil sa kamera, mali ho pala ang interpretasyon ng mga nakakarami. Bakit kasi dinala nyo yung BIR box sa Senado at pinakialaman nyo? Kung hindi nyo kayang buksan, tigil-tigilan nyo na.
Abangan nyo sa dulo ng ating video, ha? Ano yung drama? Anong represent ko? Ano pong nire-represent mo? Well, nandito po ako bilang chairperson ng Bagong Alyansa Makabayan at isa sa mga kasama sa Bantay Impeachment Network. At actually excited kami. Pero hindi rin namin alam ano ba mangyayari ngayong hapon. Kung matutuloy pa, kung may boycott pa or what. But definitely, para sa amin, importante matuloy ang trial ngayong araw. Mas kung gusto niyo bang makarating si VP Sara? Mas gusto namin nandito lahat. Bakit po? Dahil gusto natin kasama siya sa proseso. Hindi pwedeng mag-boycott yung nasa opposition, si Vice President Sara. At isang malaking sampal sa Senado yun, sa Senate Impeachment Court, kung hindi siya sumunod. Pero sabi naman daw po ng depensa, hindi daw kailangan or hindi necessary for her to appear. But if I were her, I would appeal. Sa palagay mo lang yun, sa iyong Makita opinion. natin din yung reaction niya. Wag ho yung papangunahan. Sinabi na ho nga ng defense team at naniwala na rin ho yung presiding judge na pwede naman basta andyan yung depensa niya. Wala ho kayong pakialam doon. Kung gusto niyo pumalit kayo doon kay rehistro. Kayo doon para mga motoring kayo doon. 'Di ba? Katunayan nga niya, binasura na nga ho yung yung motion, ibinasura ng Senate Impeachment Court, Anong sabi? Ang hiling ng House Prosecution Panel na isagawa ang arraignment. Bakit niyo ipapa-arraignment? Kaya napahiya itong si Rehistro, harap-harapan ng milyong-milyong Pilipino. Nilamon ng buhay ng isang abogada na napakasimple, pero pagdating sa entablado, sa harapan ng trial, ibang klase pala. Mandirigma pala. Mandirigma pala to si Attorney Sison. Katatahi-tahimik lang. Tsaka pansinin nyo, yung mga defense team, simple lang sumagot Nagpakilala sila isa-isa. Ako si Attorney Powa para kay Vice President. Yun lang sinabi. Yung iba ang yaya. Kaya sabi ko nga, sabi ng matatanda, basta ang lata walang laman, ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw. Ingay. Mabalik tayo sa'yo. Ilalahad na Concern na ba yung treasury by now since tatlong senador na yung wala? So you just have like 21 attending the trial. Inaabangan namin ano ang magiging desisyon ng Senado. Kung iti-treat ba nila na mababawasan ang threshold. Gusto natin pakinggan. Hopefully, openly ito ay i-discuss at pag-debate. Are you okay with Senate President continuing as presiding officer or you don't want na lawyer po talaga? Para sa amin, hindi importante kung abogado. Kung sino ang may kumpiyansa ang majority ng senators, then he or she should preside. Okay lang sa amin yun. Importante sa amin, matuloy ang trial, makita namin ang ebidensya, bigyan ng pagkakataon ng taong bayan na maintindihan itong mga kasong ito at may pahayag din. Sana ay luwagan nila yung security measures sa labas, masyadong overkill. Ayan naman, Kilala niyo ho ba siya? Ako nakita ko yung sa Google, binasa ko ano yung profile nito. Kaisa pala siya. Yung mga nagngangaw-ngaw sa labas, isa rin pala siya doon. Kaya naman pala. So, ibalik natin. Bakit ba binasura? Arraignment o basahan ng 4 na article of impeachment si Vice President. Hindi nga pwede. Bakit nyo kailangan basahan? Gusto nyo madaliin? Gusto nyo kagad? Hindi nyo mapapatunayan yan. Maniwala kayo sa akin. Doon naman sa reklamo ng mama na kailangan daw humarap si Vice President, mamaya-maya, sasagutin ho yan ng tagapagsalita ng Senado. Ngayon, balik tayo dito sa article of impeachment. Mahirap po patunayan, lalong-lalo na yung grave threat. At yung mga, tawag nito, yung 4 na article, di ba? Yung confidential fund, plunder, kung ano-ano pa. Ngayon, ang pinakamabigat na sinasabi doon, patunayan nyo muna, hindi yung pwede kuro-kuro. Kasi mahirap po pag sinabi na plunder, confidential fund,
wala ho silang makuha ang mga ebidensya na nagsasabi na nagdorobo si BP Sara. Ito pa nga lang Doon pa nga lang sa nilalabas nila mga witnesses Sablay na sila kay Madriaga. Totoo yan, sumablay sila kay Madriaga. Ikaw ba naman magbabasa ka? Kung alam mo lahat ng mga nalalaman mo patungkol dito kay BP Sara, sa inaakusan nyo kay BP Sara, hindi mo na kailangan basahin. Alam mo na kung nasaan. Alam mo na kung anong oras, anong mga panahon yun. Malalaman mo saan lugar. Diba? O ngayon, asa si Madriaga? Lalabas ba si Madriaga? Yan ang tanong. Kasi kailangan maihiyain nila within mamayang hapon ata. Oo, kailangan mapag-usapan na kung kailan ilalabas yung mga witnesses. Ngayon, mapunta ulit tayo. Kailangan ba humarap ni BP Sara o hindi? O, sagutin yan. Po, hindi na po binasa yung articles of impeachment kahit yung naalala nyo rin po. Ulitin natin ulitin natin. Marami pong basihan po yan. No? Unang-una yung mga previous impeachments po, hindi na po binasa yung articles of impeachment kahit yung naalala nyo rin po yung last year, hindi rin po. Dahil kinokonsidera na po ng trial court ang pagpa-file ng answer bilang voluntary appearance doon sa respondent. So, kaya po, immaterial na po yung physical o yung actual na pagpunta po ng Vice Presidente dahil nag-file na po sila ng answer. At nandun din po yung mga abogado ng respondent para rin po mag-enter ng appearance in her behalf, katulad po ng sinabi ni Atty. Sison kanina. So, in ordinary trial courts po, ginagawa rin po yung wini-waive po yung pagbabasa ng sakdal o yung kaso. Pwede pong mag-enter na lang po ng plea. However, dito po kasi hindi po criminal case to, so sui generis to, alam niyo naman, so hindi na po kailangan mag-enter ng plea ng ganong kapormal na katulad na request po ng prosecution. Kaya po, kinonsidera na ng korte na sufficient na po ang pag-attend at saka po pagpapile ng answer bilang voluntary appearance ng respondent. Tama po. Cannot be compelled to attend, one, because meron po siyang right against self-incrimination under the Constitution. Hindi rin po siya kinakailangang pumunta naman kasi wala namang pangangailangan sa pagpunta niya dahil nare-representa na po siya ng kanyang mga abogado. At yung depensa niya ay nare-representa na rin yung answer niya po ng final. Doon sa mga iiyak. Ano na? Hindi nyo sabi makikita si BP Sara naharap. Discretion na lang ni BP Sara. Baka mamaya pumunta siya para lang naman sa ano ba yung tawag doon? Kapakanan. Baka sabihin ng iba, hindi ka naman pumunta hindi mo naman hirap Wala ho kayong pakialam, tanungin at questionin si BP Sara kung pupunta siya o hindi. Tama? Nasa kanyang pagpapasya kung haharap siya at kagustuhan niyang humarap sa taong bayan na makita siya na meron siyang partisipasyon. At doon naman sa mga iyakin, patungkol doon sa kaso ni BP Sara na sinasabi niyong article of impeachment 1, 2, 3, 4, patunayan niyo. Mahirap ho mag-akusa na wala hong basihan. Andyan na ho yung trial. Tatandaan niyo ba? Mga kasama, kayo ho. Ako ho ay naniniwala, yung lahat ng article na yan, basura pagdating ng oras. Bakit? Hindi ho nila kayang patunayan. 1, 2, 3, 4. Alin ho ba doon yung plunder? Alin ho ba po yung betrayal of public trust? Alin ho ba doon yung sinasabi nila na confidential fund? Ang laki ng sinasabi nila, ang pinaglalaban nila yung grave threat. Ilabas muna nila yung buong video kasi in-splice nila para sinabi nila, nag-threat ito. Binantaan ito, binantaan ito, binantaan ito. Q&A yun. Kumbaga sa reporter at sa mga stream media, tinatanong siya, may mga tagapagtanong. Hindi ho yung nag-video lang si BP Sara at sinabi ko, ganto. Doon lalabas ang talino ng taong bayan at yung mga bobong nakikinig sa mga pinapalabas na mga bulagir at doon sa mga bayarang stream. Ngayon, sasabihin ko nga sa inyo, meron isang abogado rito na si Atty. Chico. Papaliwanag niya dito kung gaano kahirap patunayan yung mga paratang na binibitawan ng prosecution.
Ngayon, ano yung mga mababanggit dito? O pag-isipan nila kung tama ba yung mga binitawan nila na article of impeachment laban kay BP Sara. Pero, since na-file na yan, andyan na, lumalakad na yung trial, mahihirapan ho sila makakuha ng tama at mapaniwala ang mga senator judges. Meron yung mga durobo na 13. Mapapaniwala nila yon. Pero sabi nga sa Article 6, Article 11 section, tama ba? Article 11 section 6 page 1 to 4, kailangan maging fair. Tama ba? Tama ba yung article na sinabi ko? Ano ba yung nilalaman ng article na yon? Pero hanapin ko muna kung totoo yon, yung sinabi doon na maging fair ang batas. Kung Yan. may isa or dalawa na okay na, they can actually stop. And interestingly, ang una ay nila grave coercion. So pag-usapan po natin. Doon sa unang issue, wala po ako nakikitang problema. Discarding kasi ng prosecution yan, bahala sila. Ang presentasyon ng ebidensya po, tandaan ninyo, parang pagmamahal. Hindi po yan pinipilit. In the same manner po na si Sara Duterte, hindi rin po pwedeng pilitin na mag-attend o mag-participate sa impeachment trial. She can always be represented by counsel. If she chooses not to even sit down as a witness, so be it. Doon sa pangalawang issue, ang magandang tutukan, bakit kaya grave coercion ang gusto nilang unahin? Alam niyo kung bakit? Kasi yun ang pinakamadaling patunayan. Hindi sila mapapahiya doon All they need to do is present the video and plus some corroborative evidence. Pwede na nilang sabihin, kompleto na-establish na nila. Now, whether or not grave coercion ba yung sinabi, that's another issue. But the point is, it's easier to establish. Yung iba kasing articles or grounds for impeachment, napakahirap patunayan Tignan mo yung SALN na lang. Tandaan nyo po, may bago pong ruling po ang Supreme Court, bagong desisyon. It's a 2023 case, the case of Carlos versus Department of Finance, na ang sabi ng Supreme Court, even if there are omissions in the SALN, may misdeclaration, may incorrect entries, wala ka pang liability or pananagutan. You're still given 30 days within which to correct that. In that case kasi yung public official na dismiss without being given that second chance. So parang pagmamahal, may second chances sa SALN. Siyempre sasabihin nila, ito muna, mapigil ko muna si attorney. Ito yung Article 11, yung accountability of the public officer ng 1987 Philippine Constitution. Ano yung nilalaman ng Article 11, Section 6? Ito ay naglalahad na ang mga opisyal at empleyado ng Office of the Ombudsman ay nagkakaroon ng sariling sistema at proseso ng hiwalay sa Civil Service Commission. Ito ay upang mapanatili ang kanilang kalayaan, integridad sa imbestiga ng kanilang katiwalian. Marami ditong article Kung ang tinutukoy mo yung Article 6 na nakapaloob ng proseso ng impeachment, parehong article na kasaad dito, ang Senate ang mga eksklusibong kapangyarihan na humatol at magdesisyon ng lahat ng kaso ng impeachment. Walang opisyal na magpapatawa ng hatol maliban kung 2 o 3 lahat ng senador ang boboto papabor dito. So tuloy natin. Ibang bagay ito, but you have to understand that becomes now a gray area. So mahirap din, 'di ba? I-push. Doon naman sa issue ng unexplained wealth, para mapatunayan mo yan, kailangan mapakita mo muna ano ba yung mga accumulated wealth niya. Hindi pwedeng hearsay yan, hindi pwedeng sabi-sabi. Kung ano-ano, pera, o titulo, o investment, pakita mo yung korporasyon, pakita mo yung bank records, di ba? Pakita mo yung mga dokumento, at dapat mapakita mo rin yung kanyang mga sources of income. Ano bang meron sila na nakita natin dito sa mababang kapulungan? Of course, they can insist on the tax records para buksan, pero wala namang magagawa yun para doon sa issue na unexplained wealth. Yung tax records would only indicate those declared income for tax purpose. So yung mga undeclared, does not necessarily mean they're actually unexplained. Kagaya na po ng example ko sa isang video, kumita ako ng 100 milyon, pinakita ko lang 20. Yung 80 na hindi ko dineclare, ibig sabihin ay hindi illegitimate or unexplained. Hindi ko lang dineclare dahil ayaw ko magbayad ng buwis. Doon naman po sa kaso po ng yung confidential funds. Sa totoo lang po, napakaraming regulatory measures that would treat confidential funds
rather differently. And the defense can actually take advantage of that. And besides, even po yun mismong ipepresent mo na witness sa COA, dapat may personal knowledge. Kasi po impeachment trial na to yung admissibility ng evidence, yung credibility ng witnesses ay dapat pasok doon sa rules. So mahirap din talagang i-prove yan. Yung namang issue po na ang bribery or corruption, nakadepende lang sila sa mga testigo nila But are they really credible? Tignan mo si Madriaga, hindi pa nga nako-cross-examine, marami na tayo nakitang loopholes. Again, I'm not saying na hindi yan mapapatunayan ng prosecution, kaya lang with respect to those other three, ang daming setback, masyadong burdensome, it will actually take time. So I really expect them to really harp on grave coercion. So yun lang po para maintindihan nyo lang. Malinaw sa malinaw, mahihirapan mapatunayan ito ng prosecution. Kahapon pa nga lang talagang ibang klase ho ang impact. Ibang klase ho ang nangyari. Ngayon, nagpa-interview sila ngayon. Ano nangyari? Parang dismayado sila. Kasi parang hindi sila pinanigan. At nangyari pa, ibinasura pa ng Senate yung motion, ng prosecution na isagawa ang arraignment. Biruin mo, kakapasok pa lang arraignment kagad gusto mo. Sino ka? 'Di ba? Sino ka para sabihin niya sa mga prosecution, sa Senado, sa senatorial judges? May procedure 'yan, hindi yung basta-basta. Ngayon, kung gusto nyo, galingan nyo. Hindi yung kakainin kayo ng buhay, ilalampaso kayo, parang wala kayong kalaban-laban sa bagay. Ganun na nangyari. Kaya yung implikasyon ng taong bayan, aminado, yung iba aminado na rin. Talagang wala silang magagawa. Ngayon, ibalik natin yung usapin. Dahil sa kakulitan nila, meron mo palang problema itong paglabas ng BIR box. Bakit dinala sa Senado at bakit ibinabalik? Alamin natin. 25-2012, meron pong ipinatawag na isang opisyal ng gobyerno sa Corona impeachment trial. Humarap siya bilang testigo ng prosecution. Ang pinag-uusapan dito ay tax records ni dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Atin lang pong gambalain si... Balik natin ito ay impeachment ni CJ Corona way back ilang taon. So ngayon, yan palang mga pagpapasubpena ng mga income tax return, BIR record, kung ano at pa. Mali ho pa pala yan. Hindi ho pala dapat pinapakilaman yan kung hindi mo kayang buksan. I mean, kung wala kang karapatan at hindi ka yung karapat dapat magbukas. Maski po pala, pagdadala niyan, nagagawin mong ebidensya, ay hindi ho nararapat. Mayroong tamang proseso. Tuloy. Attorney Kim Inares, dati pong BIR Commissioner. Madam Kim, ma'am, good morning po and thank you for your time. Good morning ho sa inyong dalawa. At sa mga nakikinig at nanonood sa inyo. Opo. Ma'am, can you just refresh us? Nung pong kayo humarap doon sa impeachment court at that time, yun hong inyong pong purpose doon ay para po sa tax record ng dating CJ. Ano ho ang mga events noon bago ho kayo maglabas nung pong tax record ni CJ Corona? Pagkatanggap ko ng subpoena, sumulat ako sa Presidente ng Pilipinas, at that time President Noynoy Aquino, to ask for authority to release the returns of Justice Corona. Alright. So, Kasi yun ang requirement ng tax code, na confidential yan, pwede lang i-release kung may authority ng Presidente po. okay. So, nagkaroon po sa inyo ng Ibig sabihin, palpak na dito yung mga dorobo. Sablay na dito, mga prosecutor. Diba? Nangyari na ito sa panahon ni Commissioner Nares. Ano ngayon? Para sa kaalaman lang ng lahat, mali pala yung ginagawa ng mga dorobo, ilalabas para saan? Kung kaya nyo buksan nyo. Pero, may kalakip na kaso yun, siyempre. Sino lang makakapagbukas yun at kailangan, sino lang ang pwede magdala at mag-submit sa Senado as evidence? na testificandum? Yeah. Okay. And duces tecum, because Opo. of the returns. Okay. Yun ho bang subpina na tinanggap ninyo, saan po nagmula? Sa motion ho ba ng prosecution, ma'am?
Hindi, galing ho kay Senate President Enrile. Opo, pero paano siya naungkat? I mean, ito, Ang opo. I Right. was the witness for the prosecution po. Alright. So, kasi mang gusto lang namin pong dalhin yung sitwasyon noon sa sitwasyon ngayon, no? Doon po sa panahon po ninyo, kayo po ay isa sa mga isinama na testigo ng prosecution. So, with that, sinubpi na po kayo. Kayo ho ba ay agad nang humarap doon? Tsaka lang po naungkat yung kinakailangan yung sumulat sa presidente mismo para po humingi ng pahintulot na ma-divulge ang tax records ng dating CJ? Nung natanggap ko yung subpoena, nagsulat ho ako kay Presidente. Wala pa ako natatanggap pero nag-appear ako sa Senado para sabihin na natanggap ko yung mga subpoena at nagre-request ako ng authority kasi kung walang authority, hindi ko mailalabas yung return. Mm-mm. Noong hubang panahon yun, Ma'am Kim, yun hubang request ninyo, I presume formally kay Presidente Noynoy, ito ho ba ay meron pang kaakibat na pag-uusap personal o idinaan lang ninyo sa Executive Secretary at agad pong nagsabi ng approval? Paano po ang pangyayari, ma'am, kung mamarapatin po ninyo? Sinulatan ko ho yung presidente, no? So, papunta ko yan sa Office of the President, no? Hindi ko alam kung ano yung proseso nila. At the same time, tinawagan ko yung Deputy Presidential Legal Counsel, no? Sabi ko sa kanya na may request ako for authority at pwede pa i-address niyo yan, sabihin niyo sa akin kung anong gagawin ko. Kasi tinatawag ko ako ng impeachment court. No? So, yun no. Pero hindi ko kausap, walang pag-uusap na nangyari between me and the President or the Executive Secretary. Alright. Bakit ho, ma'am, again ha, kung mamarapatin po ninyo, bakit po kayo nagkusa na sumulat kay Presidente for the approval? Meron ho bang, kayo ba'y minanduhan ng impeachment court? Ito ho ba ay pakikisuyo ng prosecution? Ano po ang mga facts behind it? Ayan, pakinggan nyo kung ano yung paliwanag dito. Bakit ba minanduhan? Merong nagmamando? Maliho kasi na pakialaman ang mga yung mga ganyan dokumento kung hindi ka yung tamang tao para gawin yun. Explain dito. No, kasi ho, yun may subpoena ko na sinasabi nila na dalhin ko yung income tax return ho ni Justice Corona, the wife, and the children. No? So, I have to go through the process. No? The law is very clear na lahat ho na return na yan ay confidential at pwede lang ibigay kung may authority ng presidente. No? So, yun ho yung proseso. No? Kung hindi ko makuha yung authority ng presidente, yun ho sasabihin ko sa korte na masking gusto kong ibigay sa kanila, hindi ko maibibigay kasi wala akong authority ng presidente. Ngayon, kung may authority naman ho ng presidente, dadaling ko na ho yung return. Sapul na. Maliwanag sa maliwanag ha. Ito ho, hindi ho joke. Bakit ho nilabas nila yung BIR? At buti na lang talaga, alam niyo yun, tinanggihan ng mga senador dahil hindi sila yung pwede at wala silang karapatan. Ngayon, binalik na naman nila doon sa prosecution. Ibig sabihin, kahit po pala paglabas ng mga bagay na yan, dapat ho hindi pinapakailaman. Kaya nga, confidential yan eh. At that time, ma'am, pwede rin po kayong humarap doon at sabihin ninyo, no, bagamat tapos na po ito, sabihin nyo na, andito ako pero wala akong authority, wala akong magagawa, hindi ko mailalabas yung BIR records na yan. Opo, yan ho yung one alternative. No? Kung wala akong authority, yun ho yung sasabihin ko. Opo. In the case at bar, Ma'am Kim, paano kaya ito? How do we solve this conundrum now? Ibabalik daw po yung BIR back sa BIR kasi nga daw wala naman kami, sabi ho ng presiding officer, hindi papel ng ng Senado na hawakan niya kasi wala namang subpoena diyan, etc. Kayo ma'am, kung kayo lang pong kukonsultahin, ano po magandang proseso ngayon na dapat na gawin ng prosecution o dapat bang magkusa din po yung BIR commissioner na sumulat kay presidente? Paano kaya?
Siguro the same process, no? So, di ba kunyari, gagawin niyang witness yung commissioner ng Internal Revenue at sasabihin niya, magpre-present sila ng income tax return, i-request niya sa Senate President na mag-issue ng subpoena sa commissioner at mag-subpoena ng mga document. Ngayon, susundan lang ng proseso ng commissioner, susulat siya sa presidente, hingi siya ng authority, no? Ngayon, tapos ang prosecution, tatawagin niya yung commissioner. So, ang commissioner naman, sasagutin lang yan na kung handa ba siya mag-present ng return o hindi. Kung hindi siya handa kasi walang authority, yun lang naman yung sasabihin nila. Kasi yun pag-present ng return is part of the testimony of somebody. No? So, you have to present the witness who you want, who has custody, then present the document. So, Maliwanag ang proseso- maliwanag Ito ibase sa mga eksperyensa ng mga nakaraang nangyaring impeachment. Ito ay katotohanan, hindi ho ito gawang kwento. Kaya doon sa mga naglabas ng ebidensya na yan, meron ho kayong pananagutan dyan pagdating ng oras. Meron ho kayong pananagutan. Maski nga si Commissioner, ayaw niya makialam. Bakit? Hindi namin saklaw yan. Hihingi muna kami ng basbas ng Pangulo kung papayagan niya. Para wala sang sabit. Hindi nakialam. Ngayon, alamin natin kung makikialam ang Pangulo dito. Pag nakialam ang Pangulo dito sa BIR box na ito, which meaning, yun na talaga ang nag-uutos kung ano talaga ang pakay. Malinaw? Yun talaga ang nag-uutos kung ano talaga ang pakay. Wala tayong pinpoint. Kung maganda ang kukote mo, magaling ka sa mga matataling hagang salita, makukuha mo yung punto. So, tatawagin ni prosecution o ng defense, kung defense ang may witness, no? Sa stand, at tapos tatanungin siya na may dala mo ba yan yung hinihingi namin, no? So, next na step, tatanungin siya ng mga senator judges, most probably the Senate President, meron na ba kayong authority galing sa presidente? Kung sagot ng commissioner meron, pwede na niya present yung return. Actually, napaka-simple ng problema. Hindi ko tuloy maintindihan kung bakit masalita. Kasi nga, Commissioner, Ma'am, talagang sorry, ginagawa baka nila ng nasakit kwento po si ulo VP. nyo ngayong umagang ito. Ganito, ma'am. Apparently po, by watching the news, and observing po yesterday, apparently, ma'am, ito pong, yung House, if you remember, di ho ba, yung box na iyan, ipinadala sa Senado for safekeeping. Yan po ang pagkakaalala ko. And then, ngayon, gusto nilang maging bahagi ng kanilang mga ebidensya. Pinamamarkahan nga po. Gusto nga buksan Pero sabi nga po nung clerk of court na hindi, wala kaming karapatan dyan. Wala kaming kapangyarihan dyan. So ngayon po, yung box na iyan, gustong gawin pong ebidensya ng prosecution. So dito ho ba, maaring sabihin ma'am na nagkukulang ang prosecution doon sa tamang proseso? Dapat ba isama na lang nila sa lahat, sa kanilang mga testigo, yung BIR Commissioner at yung sumpinang ito, kasama na yung kagaya sa inyo, Justice Tecum, na dalhin yung BIR record nitong si VP Sara at ng kanyang mister. Ganun po dapat ang proseso? Ganun dapat yung proseso, no? Na yun yung pinaka-simpleng proseso, no? In the first place, dapat hindi naman kasi dinadala ng BIR yun na wala silang authority. May tanong nga yan kung yung pagdala ba niyan ay divulging na ba ho yan. Although hindi binuksan, pero the fact na dinala mo yung return, hindi ba ho parang in a way, dinivulge mo na yung information. Hindi ba wala ka naman authority, bakit ho nyo dinala? Yun na! So Sa that poll might ng mga be prosecution another, dito. legal issue, ma'am? That can be a legal issue, but it's a gray area now. All right. If it had been open, di ba, katulad ng gusto nila, open and marking, wala na ang gray area, talagang may violation na yon kasi na-divulge na talaga, no? So, Sa poll,
Wala na hong pagtanggi dito. Doon pa lang sa pagdala at pagbitbit ng BIR box, may kaso na ho kayo dito. Sigurado ha. Hindi natin masasabi kung ano yung pwedeng, malamang magkakakaso sila. Kasi confidential nga yan. Ito yung dating commissioner. Alam niya kung ano yung mga pagkakamali. Alam niya kung ano yung dapat. Alam niya kung ano yung mga bagay-bagay na hindi dapat pakialaman. Pero yung gray area ngayon is dahil si Neil, may divulging ba yan o wala? Yan na. So, ma'am, will it be proper if the prosecution will write the president and ask for the clearance para po i-divulge itong tax records na ito? O dapat talagang yung BIR commissioner ang siyang sumulat sa presidente? Ang dapat ho magsulat ay yung commissioner ho, no? Kasi nasa kanya yung return, so siya ang nire-request. So, ang proseso, edi dapat ho siya ang humingi ng permiso Basbas. sa presidente Oh. para pwede niya i-present. Kasi nasa kanya yung nakalagay sa Section 71 and Section 6F ng Tax Code na nasa kanya yung custody at siya lang ang pwede mag-present ng return kung may permiso na ho sa presidente. Hindi na tayo patatagalin. Alam na natin ang punto ni Commissioner. Ngayon, sa usapin threshold, bakit ba talaga alam niyo yun, parang hindi pa rin makita ng mga durobo o yung mga naniniwala sa yung mga puwingklangaw, bulangaw, yung mga pulangaw, ayaw pa rin nilang maniwala. Sinabi na ho ni Senator Cheese o Quezon, si Mamang Quezon, na kailangan 16 na boto ang threshold para makonvict. Ngayon, sinikuntahan uli yan ng dating former Chief Justice Ascuña dahil may katanungan yung isang news anchor dito, ilan ho ba talaga? Ito yung magandang pagpapaliwanag. Uulitin uli ito para sa kaalaman ng mga hindi makakuha at ayaw makaintindi. Sampal ito muli sa inyo para malaman nyo kung ano ang nasasaad sa rules ng Senate at sa konstitusyon. Saan ba ibabangga po yun? Sa 24 sa palagay ninyo o sa 23 lang ay 21 lang ngayon? Kasi isa nagtatago, dalawa nakakulong. Regarding the voting threshold, maraming nagtatanong kung nagbago ba yung kailangan i-boto na kailangan mag-convict ng isang respondent sa ating impeachment. Palagay ko hindi rin nagbabago yan dahil miyembro pa rin siya ng Senado at ang basihan ay ang members of the Senate. So nanatili silang miyembro ng Senado, dapat kasama sila sa pagbilang ng 2/3 na kailangan sa voting threshold to convict the respondent. Opo. So paano yung stand ninyo? Kailangan tama si Senate President Cheese, si Presiding Officer Senator Cheese, Justice? Alin pa? Tama po siya na 16 ang kailangan to convict? Alin ang kailangan? 16 po, Justice, ang kailangan to convict. 16 po, dahil 16 talaga. 24 ay 16. Opo, pero hindi ho ba unfair naman yun kung may tatlo na hindi naman nag-participate and yet ibabangga dun sa 14? Ano po, naalala ko ang sabi dati ni former Senate President Franklin Drilon, paano kung ang natira na lang ay 14 o 15 na lang? For whatever reason, nagkasakit o nasuspinde, di imposible na pong magtanggal ng isang impeachable official kasi kailangan talaga ng 16, Justice. Regarding din sa mga nasususpende o kaya nagtatago, kaya nagkasakit at hindi maaaring sumama sa deliberasyon sa Senado, iba po yung question kung maaari ba silang bumoto o yung in question na kasama ba sila sa pagbilang ng 2/3 vote to convict. Po. So
totoo hindi sila participate sa deliberate, hindi sila maaaring sumama sa debates dahil nagtatago sila o kaya detinado. So sa pagbutuhan, hindi sila kasama. Ngunit sa pagbilang sa 2/3, kasama sila. tama po. Maliwanag O senador pa rin sila. Tama po, Justin. maliwanag. Tapos na ang kwento. Panalo na tayo. Hindi talaga sila makakuha na ang 16 na boto kahit anong gawin. Itong trial na ito parang ano na lang to eh. Parang paninira na lang ang lalabas dito eh. Ito ngayon, natauhan ngayon. Yung pagdadala ng BIR box ay maling-mali din pala. Wala kayong basbas. Ngayon, ibinalik sa BIR. Problema pa rin nila yan pagdating ng oras. Bakit? Hindi mo naman pwedeng ilabas at hindi mo pwedeng pakialaman kung wala kang pahintulot. Ngayon, kung umabot ka sa video natin to, ako naman ay maglalambing sa inyo. Huwag niyo yung kalimutang i-like and share. Huwag niyo kalimutan na mag-like and share ng video natin. At syempre, itong channel ng batang ito, magaling din eh. Kaya gusto ko siyang tulungan. Gusto kong i-promote. Paki-subscribe nyo naman si Mang Banat at panoorin nyo yung video niya. Huwag ho kayong magsawa. Tulungan natin to. At syempre dito tayo. Di naman tayo magtatapos hanggat hindi tayo nakapag-shoutout sa inyo. Mula kay Ma'am Damanusan, shoutout po sa inyo. Ma'am Rachel Panerio, shoutout po. Watching from Singapore. Jaime Duque, shoutout po sa inyo. Renyo Ignacio, shoutout po. Mayro Cohom, shoutout po sa iyo. Ferdinand Torres, shoutout po. Gerald Despirito, shoutout po sa iyo. William Nicoleta, shoutout po sa iyo. Alicia Adaiton, shoutout po sa iyo. Adaiton Tator, shoutout po sa inyo. Apolonio Campana, shoutout po sa inyo. Salome Matsubara, shoutout po. Ryan J. Regalo, Regalo ba? Reglo. Shoutout po sa inyo, 54 Liora. Ayan, si Ma'am Liora. Shoutout po sa inyo. Fusion Expert Same. Shoutout po. Damanusan. Yan, I'll pray for Attorney Season. Salamat po, Carding Daano. Shoutout po sa iyo. Maril, 6022. Shoutout po sa iyo. Jonathan Kalipusan. Shoutout po. Ami Javier. Shoutout po sa inyo. Salva Sean Camilo. Shoutout po sa iyo. Eugene Velasco. Shoutout po. Malu Morado, shoutout po sa inyo. Connie Gabitan, shoutout po. Carlos Absin, shoutout po sa iyo. Natalie Kirobins, shoutout po sa iyo. May Heros Beniga, shoutout po sa iyo. Nolito, shoutout po sa iyo. Loren Utod, shoutout po sa iyo. George Jimenez, Johnny Puyong, Romy Tagaro, shoutout po sa inyo. Jonathan Imbes, Lily Kimaba, shoutout po sa inyo. Nor 135N, shoutout po sa inyo. Gerald Espirito, Irene Ignacio, shoutout po sa inyo muli. Johnny Puyong, Ami Javier, Mama Karim, shoutout po sa inyo muli. Romaldo Azurin, Rolando Galucan, Menase, shoutout po sa iyo. Rodriguez, Rosedelel, Rosemary Sevenco, shoutout po sa inyo. Elvira Zambrana, Marie Grace Lopez, Lisa Lorero, Dunya 74, shoutout po sa inyo. Hotdog, shoutout po sa inyo. Jojo Mabini, shoutout po. Fernando Valderrama, Indera Halsik, Alexander Pines, Raslan Beltran, Feli Halundoni, Esther Ramos, Bebot Mabanto, Rodelto Tan, Rico Francisco, Jojo Mabini, Faith Baragir, Johnny Puyong, Norman Bayawok, Marieta Thomas, Lips Fernandez, Rogelio Giban, shoutout po sa inyo muli. Sasmel, Aniceto Gamay, Elizabeth Xiao, Felita Torres,
Piti Ibalane, Michael Daan, Dindo Abarto. Yan ha, muli ang aking paglalambing sa inyo. O, pakilike and share nyo ang ating video. Hanggang sa muli, bye-bye!